Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, sasampulan mga kasabwat sa pag-eskapo ni Puganting Bato, Marcoleta, pahiya matapos humarang. Magkapatid na Kawatano, tanggal ang maskara. Grabe mga kaibigan, ngayong bago na ang liderato ng Senado, umaasa ang DOJ na mas madaling uusad ang pag-iimbestiga sa kung sino-sino ang kasabwat sa pagpapatakas kay Puganting Bato. Ayon sa DOJ, pahirapan noon sa panahon ni Alan Cayetano. Ayaw makipag-ugnayan. Tapos pabanjing-banjing lang itong si Robin Padilla na para bang wala siyang alam. Samantala, matapos sipain si Cayetano sa kangkungan, abay mainit ang ulo ni Pia. Nagtatanong lang ang media, nagsusungit na at magkapatid na Cayetano, inupakan ng katotohanan. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Malapit-lapit ng sampulan. Itong mga kasabwat sa pagpapaiskapo kay Puganting Bato. Na-delay lang po mga kaibigan dahil sa liderato ni Cayetano. Pakinggan po natin to, saglit lang to. Mayroon ng initial findings ng Special Panel of Prosecutors ng Justice Department sa naganap na barilan sa Senado noong May 13. Una na rito, hindi raw justified ang ginawang warning shot ng Office of the Sergeant at Arms noong gabing iyon. May babala rin muli si Justice Secretary Frederick Vida sa mga tumulong umanong magpatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa. The Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. When the ICC warrant was unsealed on May 11, 2026 and made public, any person who helped him escape may be indicted. Binalik naman sa CIDG ang obstruction of justice complaint na unang hinihain laban kay Senador Robin Padilla. Kailangan pa raw kasi ng karagdagang mga ebidensya tulad ng ilang pang testimonya. Sabi naman ni Vida, lumiliwanag na rin ang nangyaring insidente kaya kaunting panahon na lang daw ang hihintayin para matapos ng investigasyon. Sinusuri na rin kasi ng Special Panel of Prosecutors ng DOJ ang koneksyon ng paglalagay kay Bato sa protective custody at pagla-lockdown sa Senado, maging ang pagdedeklara ng under attack ang Senado sa kabuuang issue ng obstruction of justice at kung sino-sino ang dapat managot dito. Ngayon nagbago na ang Senate leadership. Nais ang DOJ na magkaroon ng mas mahigpit na ugnayan sa upper chamber para masusi pang maimbestigahan ang nangyaring barilan sa loob mismo ng premises nito. Mantakin nyo naman kasi mga kaibigan, kitang-kita sa CCTV. Di po ba? Kasama si Robin Padilla sa pag-eskapo ni Bato at inamin pa niya. Pero hanggang ngayon mga kaibigan, wala pa ding resulta. Kasi nga daw, hindi naman nakikipagtulungan etong si Alan Peter Cayetano nung siya pa ang liderato dyan sa Senado. Tapos mga kaibigan, ang yabang-yabang pa nitong si Robin Padilla. Oo, di ba? Talagang pinagyabang pa, no, na sinabi na kahit alam niya daw kung nasaan si Bato, hindi niya sasabihin. Tapos wala man lang ginawa si Cayetano patungkol dito. Kaya buti na lang talaga napalitan na itong si Cayetano at uusad na din sa wakas itong investigasyon ng DOJ sa nangyaring gulo dyan sa Senado, lalo na yung pagpapatakas sa isang Puganting Bato. Tapos mga kaibigan, etong si Senadora Pia, abay mainit ata yung ulo. Matapos sa kangkungan ang bagsak ng kanyang grupo, tinatanong lang naman mga kaibigan kung susuportahan ba niya ang bagong liderato. Abay mga kaibigan, nagmaldita. Oo, kitang-kita yung ugali. Talagang tanggal mga kaibigan yung maskara nitong mag-utol na Cayetano. Pakinggan po natin to. Suportahan niyo ma'am yung bagong leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's just how it is. Thank you ma'am. Maldita mga kaibigan, no? Napaka-hipokrita. Oo. Thank you, ma'am. Ganon. Tunog sarcastic lang din, no? Dapat kasi kinukumusta nyo itong si Senadora Pia bago nyo tanungin. 'Di ba? Dapat laging ganun. Lumalabas mga kaibigan yung pagiging hipokrita tulad ng kanyang hipokritong kapatid. Pwede naman siyang sumagot ng maayos, di po ba? Senadora siya Tapos ganyan. Alam naman natin, 'di ba, mga kaibigan, na frustrated sila dahil sa nangyari. Sinipa ba naman sa kangkungan yung kanilang grupo? Lalo na yung kanyang kapatid na hipokrito. Pero hindi yan rason mga kaibigan para magmaldita ka.
Tandaan ninyo, pinapasahod kayo ng taong bayan para magtrabaho. Hindi yung ganyan yung sagot. Abay, dapat kalmado lang. Dapat yung mga sagot din, ay dapat yung nararapat lang. Ang siste, kami pa? O kami pa na taong bayan yung mag-a-adjust sa inyo? Kakapal ng mukha ninyo ha. Dapat ba sensitive kami sa nararamdaman ninyo? Mahiya-hiya naman kayo, hoy. Kayo na nga yung punot dulo ng gulo, tapos kung makaasta, kala mo talaga sila yung kinawawa? Kaya heto mga kaibigan na matinding birada, ni former Secretary Ronald Llamas. Antindi po nito. Pakinggan po natin to. Kumusta na ba kayo? Tanggap nyo na ba? Na pinulot kayo sa kangkungan. No? Dapat gano'n? Dapat sinabi. Tapos ito napakabalahura ng anong ginawa. Totoo. Siya pa yung parang hurt. Kaya nga eh. Diba? Parang siya pa yung pinagkamali. Diba? Parang siya pa yung siya pa yung masyadong affected. True. Parang wala silang ginawa nung nakaraang 37 days. Diba? Parang hindi nila sinabotahe, diba? Yung Senado. Parang hindi nila pinabagal yung proseso, yung trabaho ng Senado. Diba? Parang wala silang ginawa para wasakin yung institusyon eh. No, kanina nung nagsasalita sila, tapos yung isa pang ipokrito, diba? Yung Marcoleta, no, pumunta doon sa CA. Tapos tinetechnical pa yung mga general na mapopromote dapat. Totoo. Na, uy, lampas na yan Lampas na yan sa isang taon na bago sila mag-retire. Diba? Nag-i-invoke na ng technicality. Sabi ni Senator Pingla, kaya naman na-delay na konti yan dahil sa inyo eh. Tapos kayo pa kayo ng galit. Real talk. Na pinopromote. Grabe yung kapal na mukha nito mga walang hiyan to, no? Grabe. Hindi ako mahihain, pero hindi ako kaganyan wala ang hiya. Pero kanya na magiging legendary yan. Diba? Yung pag-uusapan yan for generations to come. Tayo, makakalimutan tayo eh. Pero yan, di makakalimutan yung kabalantunaan, kawalanghiyaan, di ba? Na ginawa na yan. Dapat yan ay ukit sa history books natin. After everything, after nung habulan sa staircase na may Mission Impossible yung sounds, after nung barilan ng mga butike, no? At yung kanyang paghampas sa lamesa na we were under attack. Hanggang doon sa iyakan na walang kumabusta sa kanila. Di ba? Hanggang doon sa pagpilit ng online voting. No? Hindi na pagsipot. Tapos pagpilit ng blue ribbon nila habang yung kanilang mga followers sumisigaw sa labas ng sunugin! Di ba? Totoo naman, di po ba? Malaking gulo ang liderato ni Cayetano. Tanggap niya daw mga kaibigan yung pagkatalo pero di naman sumipot sa special session. Kung saan ang daming natapos na panukalang batas. Half day pa lang yon mga kaibigan, ang daming natapos. Yung iba naman mga kaibigan na kasamahan ni Alan Peter Cayetano, abay pumasok para harangin lang yung appointments ng mga generals. Pero hindi po umubra ang angas ni Piluka. Binasag agad ni Senador Ping Lacson tulad nga ng sinasabi ni former Secretary Ronald Llamas. Ang matindi pa mga kaibigan, no? Yung pagharang ni Marcoleta, abay hindi po sinangayunan ni Bongo bagkos sinuportahan pa niya si Senador Lacson. Pakinggan po natin to. Ang ganda po nito eh. Pahiya malala eh. Itong si Piluka. Last paragraph says that to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General or Commodore O-07 or higher, except for positions under sections 2A and 2B, the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. And would you say that you lack at least 1 year remaining of active service before your compulsory retirement? Yes, sir. We were ordered to come here, sir, and we are directed to appear before the commission appointments. And so therefore, it only means that the five of you may no longer be eligible for reappointment in view of the prohibition under Section 1 of Republic Act 11939. Am I correct, sir? Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Honorable Kaharang ka pa. Senator Ping Lacson is recognized. Yes, Mr. Chairman. Yan na. Just for clarity,
I believe, and I was told by the Secretary of the Commission on Appointments, that the ad interim appointments of this fine gentleman and lady is a mere submission of their previous ad interim appointments given before the resumption, the May 25, 2026 resumption of the first regular session. And since this is a special session, it is a continuation of the first regular session. Therefore, hindi pa po sila pasok do sa one-year ban. Correct. Kasi hindi naman po nila kasalanan na nagkagulo-gulo kami dito sa Senado at hindi na-take up yung kanilang confirmation. So with that manifestation, Mr. Chairman, I move that we recommend to the plenary the confirmation of the aforestated or aforementioned gentleman and lady in plenary. I so move, Mr. Chairman. Honorable Bongo is recognized. Mr. Chair, esteemed colleagues, allow me to express my full support for this commission. As this commission gives its consent to the well-deserved appointments of the senior officers of the Armed Forces of the Philippines. These officers have demonstrated professionalism. Opo, sir. Ano lang, support lang po. Manifestation lang po. These officers have demonstrated professionalism, dedication, and unwavering commitment to their duties in safeguarding our nation's sovereignty, protecting our people, and upholding the Constitution. Wala na po akong katanungan sa kanila at maraming salamat rin po, Senator Ping, sa mga suporta mo noon sa sundalo. Unahin lagi ang interes ng bayan. Unahin po lagi ang interes ng bawat Pilipino. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Totoo naman, di ba mga kaibigan, na dapat talaga ay interes ng taong bayan ang inuuna. At ito namang si Marcoleta, parang ano mga kaibigan nakalimot na. Kasalanan naman kasi nila. Kasalanan ng grupong Kawatano. Bakit na-delay ang pag-appoint sa mga sundalong ito, sa mga generals na ito? Tapos, naghahanap pa ng technicalities. Humaharang itong si Piluka. Kaya tama lang itong si Senator Lacson at Bongo. Dahil nga sa nangyaring gulo mga kaibigan sa liderato ni Kawatano, kaya naman nagka-leche-leche ang Senado. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.